Hey guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Bali dito guys sa ating taas, sa kwarto na dalawa. So ito yung unang kwarto natin na taas. And then ito yung ating kalawang kwarto. Ayan. So ano ko lang sa inyo mga masters, ipaliwanag ko lang sa inyo kung paano nga ba mag-layout nitong ating mga junction box at saka yung ating square box at saka yung ating mga PVC. So para may konting idea kayo. So bali hindi ko na sa inyo guys pinakita kung paano mag-splicing o magputol-putol ng mga PVC rito. And then yung mga materials na ginamit natin, so ipapaliwanag ko na lang po sa inyo. Okay? So dito mga master sa taas natin, bali meron tayong ilaw na para sa ating pin light, center light at saka sa ating cob light. So dito guys yung ating switch. Okay. So dito sa may pintuan, papasok ng ating kwarto. So yung ginawa natin dito mga master, bali dito sa kwarto natin meron tayong apat na pin light. So 1, 2, 3, 4. Okay. And then meron tayong isang cob light. Ayan, nabang. So yung box na yon. And then center light. So dito. Okay. So gumamit tayo dito ng 4x4 na square box. So dito mga master, pag-layout ng ating mga junction box at saka ng mga square box natin, so dapat malinis lang yung pag-layout natin. Okay, so yung hindi masakit sa mata. So katulad dito. Ayan. So ginawa ko rito gumamit po tayo rito ng flexible connector. Ayan. So dito ko siya nilagay. Flexible connector yung ginamit natin. And then yung PVC na 1/2. Then long elbow yung mga pinaggamit natin. So dito guys yung ating panel. Mapapansin niyo marami tayo rito PVC. So diyan po lahat bababa yung ating linya. Okay. So dito sa ating box. So ito po guys yung ating mismong main source natin. Ayan. So umikot siya rito, bumaba sa ating panel. Then, dito, sa box na to, so, kailangan lagyan natin siya ng papunta sa ating switch, which is ito. So, ito yung switch natin, pinaikot ko lang siya rin. Ayan. So, long elbow tayo rito. Then, long elbow again. Then, pababa na po siya rito. Yan sa ating control. Then, ito, isang PVC na to. So, ito naman po yung papunta sa kabilang room para po sa magiging supply ng kabilang room natin. Okay, so, kumbaga, ito yung pinakang main box natin. So dito magkaroon ng spacing para sa supply ng unang room and then ng ikalawang room natin. So dito naman meron tayong abang para sa ating cob light. Ayan, so ito na yung sa cob light natin. And then dito ko na rin padadaanin yung para sa control ng ating pin light na 4. So kung mapapansin nyo tayo rito, naglagay na lang tayo ng dalawang PVC dyan. So papunta naman dito sa kabila, then papunta naman dito. Then dito papunta naman siya rito sa box dito. Ayan. Then papunta siya rito. Okay. So regarding sa ginamit nating panali rito, so gumamit na lang ako ng cable tie dito na dalawa. So matibay naman ho yan mga master. So dapat hindi siya uuga, dapat hindi siya maluwag or dapat masikip yung ating pagkatali ng ating cable tie dito. So pwede naman tayong gumamit dito. Okay. So bali nakahanger na lang yan. So hindi natin kailangan ng lagyan pa siyang cable tie so para tuwid yung ating pagka-layout dito. Okay. So sa bawat ilaw natin, meron tayong abang na box. Then, sa pin light na natin. So, maglalagay na lang ako rito ng flexible hose. Tsaka yung takip, ilalapit na lang natin. So, wala namang pinagkaiba yung mga master dun sa pag-aabang natin sa slab. Yung mga PVC natin. So, kaya lang, pag dito, sa baba, so, madali siyang iabang. Kuha ng hindi maiipit ng mga bakal. Kaya ganyan yung ginawa natin. Okay. So, bali dalawang PVC, yung isa home rod papunta sa kabilang room and then itong isa papunta sa switch. And then ito yung pinaka main source natin, PVC, yung ating sa cob and then mga pin light natin. Ayan, paikot papunta ron and then dito. Ayan, paikot na siya. Punta rito, iikot siya rito. Okay. So, yung switch natin, ayan, iikot siya rito and then papunta rin sa ating box. So, yung maging supply ng box natin, so itong PVC na to, pinalibang ko siya rito sa kabila. Ayan, so pasok tayo rito. Ayan, para makita nyo. So, yun. Ito yung PVC natin mga master. So, nag-elpo tayo rito. Papunta rin sa ating square box. Okay, so sinentro ko na yung box ito gawa ng yung kabilang room isa maliit. So, itong room na to isa medyo malaki. So, kung itatapat ko rin yung box doon. So, hindi, tawag dito. Malayo masyado yung ating box. Kaya, ginit na ako. And then, gawin tayo ng long elbow dyan. And then, ganun ulit. Same process lang. So dito ko nilagay yung ating cob light and then yung ating pin light dito na 4, 1, 2, 3, 4. So kumbaga yung ating
supply para sa pinlate natin. So pupunta siya rito, dyan, then iikot na lang siya. Paikot, and then papunta siya rito. Okay? Then yung control ng ating switch. So ito po mga master. So gumamit tayo ng puro flexible connector dyan. Umikot siya dyan, long elbow again doon, and then pababa na rito sa ating control. Okay, so kaya lang mga master kung paano mag-layout ng ating mga boxes, and then mga PVC. So yung materials na ginamit natin dyan is flexible connector, long elbow, PVC 1/2, junction box, tsaka 4x4 na square box natin dito. Then syempre yung cable tie natin na panali, so para hindi siya lumuwag. So support yung ating mga lang dito. So kunti lang naman ginagamit natin cable tie dito, panali lang sa ating mga box. Ayan, so binutas lang natin siya. Okay, so wala na nga masyadong rito actual, kasi marami na rin tayong previous vlog regarding sa pag-layout ng ating mga ganyan. So madali lang naman yan. Basta ang importante lang dito, tandaan nyo lang, hindi masakit sa mata tingnan kapag once na natapos na natin dito yung layout. So sa layout naman natin okay naman, so malinis naman siya. Ayan, so saktuhan lang din naman siya. So yun lang muna mga master, binigyan ko lang po kayo ng mga tips kung paano po mag-layout dito, yung para sa mga ilaw natin dito sa second floor. Okay, so maraming salamat po.